Tingnan nyo ang tripping ng Bangag Administration, mga kababayan, oh. Parang may giyera na po sa Davao City, mga kababayan, dahil etong Special Action Force na pinadala nila sa Davao City, mga kababayan, na batalyon-batalyon, ay nag-show of force po dito sa Davao City, na one of the pinaka-safe na syudad sa buong mundo, na wala pong nanggugulo, mga kababayan, maliban lamang sa mga pwersa mismo ng gobyerno. What the fuck? Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, meron naman tayong gagawing reaction video dito kay PBO. Ito, paborito kong vlogger ito. At lagi kong susuportahan ito kasi bagong ginurgot ito ni administrasyon. Parang nakurap yata yung Facebook page niya. Yeah, magandang araw po sa inyo lahat. At ito nga po, no, meron tayong nakakatawang balita na nangyayari ngayon sa Davao ng mga isang daang-daang mga pulis na nagja-jogging sa harap ng KOGC. Ano ba kayo? Nagpatawa kayo? Ay, General Marbil. Ito si General Torre. Anong tawag dito? Anong power tripping itong ginagawa ninyo? Napaka-peaceful ng Davao. Yung mga pulis nyo yata ang parang gumagawa ng violence ngayon sa Davao. Parang kayo ang naghahanap ng gulo. Diba? Ito sa ginagawa nila dito mga guys. Dito sa harap ng KOGC. Isang batalyon yata. Pinag-jogging. Itong, wala namang ibang nag-command dyan. Ito si Torre. Kawawa itong mga pulis, mga SAP mga guys. Pinag-jogging sa harap. Parang nag-power tripping. Oo, nakakaabala pa sa traffic. Diba? Parang intimidating kasi yan isang batalyon, pinag-jogging mo dyan sa harap. Gago talaga itong administration na to. Alright, tunghayan natin itong mga guys. Nakakatawa ito. At the same time, hindi rin nakakatawa na parang binababoy na lang nila ang pulis dahil lang sa mga utos na sa mga nasa taas, no? Obvious naman yan. Kasi siyempre, sino ba naman ang may matinong utak na gagawin itong mga to? Isang tao lang hinahanap niya, si pastor pa, Tapos grabe kayo kung makabantay. Alright, tunghayan natin itong mga guys and don't forget to subscribe. Safe na syudad sa buong mundo, na wala pong nanggugulo, mga kababayan, maliban lamang sa mga pwersa mismo ng gobyerno. Dahil sa kanilang obsesyon, mga kababayan, na mahuli si Kibuloy na nag-iisa lang naman, ay hindi na po nila pinaalis, mga kababayan, ang pinadala nilang Special Action Force. Ang sabi, batalyon-batalyon, at ngayon, mga kababayan, ay nagja-jogging pa sa harap mismo ng katedral ni Kibuloy. Takon yung tutuusin, si Kibuloy lang naman ang hihabulin nyo Tapos ang aabala pa sila, mga kababayan, sa buong syudad ng Davao City. Na pati ang mga tao doon ay naiistorbo na po, mga kababayan, dahil sa matinding traffic na ginagawa nila. Sa tila baga, mayroong martial law na. Mayroong mga baril talaga, mga kababayan, nagla-jogging-jogging doon sa mga lansangan sa Davao City para hulihin lang si Kibuloy. Diyos mio, na para bagang sinunog mo ang buong bahay, mga kababayan, para mapatay mo lang ang isang gagamba dahil takot ka sa gagamba. Yan po ang ginagawa nila ngayon sa Davao City, mga kababayan. Kaya ano ba naman ito nangyayari dito sa ating gobyerno? Gobyernong Bangag lang ang gumagawa nito, mga kababayan. At to think wala pa pong martial law. Paano kung magma-martial law na? Tama ba yan? Tama ba yan? Ilang buwan na silang ganyan. Hindi pa rin mahuli si Kibuloy. Hoy mga bobo, kung gusto niyo talaga hulihin si Kibuloy, hanapin nyo. Baka na sa ibang lugar. Sino ba naman ang magtatago dito sa Davao City kung dito ang mga nakabantay kay Kibuloy, di ba? Panoorin po natin ito, sinabi ni Bato, mga kababayan. Yun nga, Admar, ang pinagtataka ko, kung bakit ganun na lang sila makafocus, no? Itong gobyerno na ito. Bakit ganun na sila makafocus ng resources nila patungo doon sa against Pangulong Duterte at sa kanya. Tapos lansangan na yung nakababayan na may dumadaan mga sasakyan. Nagta-traffic na dahil dito sa show of force ng Special Action Force. Hindi po yan taga Davao City Pinadala yan pa galing sa ibang lugar para manghasik dyan. Dahil gustong huliin si Kibuloy. Mga kaalyado. Sa utos ni Marbil, pinadjogging, mga kababayan, sa lansangan sa Davao City. Na mapindown si Pangulong Duterte. Kinalimutan na yung mga basic na pangangailangan ng... Sinong kalaban nyo? Madaling araw yan, taong bayan. Kagaya nangyari ngayon sa Davao.
na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila. Lahat ng mga kababayan, mga taga-Davaoenyo, asar na dito dahil nanggugulo eh. Naka-face mask pa mga kababayan, ayaw mapakita ng mukha. Walang mga nameplate ha. Malay ba natin kung talagang SAP yan o baka mga goons lang yan. Dahil walang identification eh. Naharas na nila at kanila nang may mga ina-antagonize. Mali po na approach yan. Maling Walang na mga approach yan. nameplate. Hinahanap mo isang tao, 4 na tao na may Ewan na warrant natin of arrest. kung talagang mga pulis yan dahil walang mga nameplate Something eh. na yun nga, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City. Bakit hindi kayo pumunta doon sa may mga Abu Sayyaf? May mga rebelde. Diyan talaga sa Davao City mga kababayan na safe. Baliktad kung mag-isip. Si Kibuloy lang ang kalaban ha. Si Kibuloy lang ang kalaban. Ayan, nakakabahala din ito sa amin, no? Ng mga nakatira dito sa Mindanao, sa neighboring city ng Davao City. Kasi siyempre naman, kung magawa nila ito sa Davao, hindi kaya nilang gawin ito sa ibang syudad. Yan ang hindi natin gusto na mangyari. No? Itong mga generals, bakit ba kayo nagpakapagamit ng mga hinayupak kayo? Wala ba kayong mga puso? Siyempre, alam nyo, kung mabuti, kung yung isipan nyo matino, alam nyo yung Davao, matinong syudad yan. Matinong syudad yan. At dahil lang sa kay Kibuloy, di kaya kung sino nag-utos sa inyo, binabasuran nyo na lahat. Masunod lang ang utos ng nasa taas ninyo, mga walang iya kayo. Sana naman, isipin nyo may mga anak din kayo. May mga pamilya din po kayo. Sana makonsensya din po kayo. Wag lang puro pang sariling interest nyo lang sa mga karir ninyo. Hinaharas na nyo palagi, nagsushow of force na lang kayo palagi. Show of force. That's a waste of resources. Tinatakpan ang mga plate number. Malay ba natin kung talagang legit yan na nasasakyan ng mga pulis? That's a waste of resources actually. You intimidate your own people, ganun na pala. Kasi Sinusunog ang buong bahay mga kababayan para mapatay lang ang gagamba. hindi nyo makita yung hinahanap ninyo na may warrant of arrest, i-intimidate na nyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's Jogging pa injustice. more. That's unjust sa mga tao. In-stop talaga ang traffic mga kababayan para sa kanilang pag-jogging Unang dyan with Davao. all the baril. Maganda yan. So, yun nga, ang kipagtataka ko, bakit they are dead serious on Dead focusing on how to bring down Duterte and his allies. Ganun lang. Opo. Sige na, hindi naman natin Gawain pa ba yan ng matinong utak mga kababayan? Kayo na ang humusga. Kawawa itong mga, if ever mga pulis talaga yan, o mga SAF, malay ba natin dahil walang mga nameplate baka mga goons lang yan. Ayaw nila mag-identify sa kanilang mga sarili Takot sila mga kababayan. hinaharangan, no? Kung mandato talaga nila, talaga nila na-implement yung warrant of arrest. Kasi may court order yan. Sige lang, implement nyo po. In doing so, please. Ang hihina nyo pala Hindi nyo mahuli-huli isang tao? Ilang buwan na kayo dyan? Ilang batalyon Do pa? not antagonize the Davaoenyo people. Buhol-buhol ang Hindi po traffic maganda na. yung ginagawa na gano'n. At Tuwing mga speaking kababayan of panga- malapit niya sa airport kawawa yung may flight talaga mga kababayan dahil natenga dahil ang sa mga kababayan nag-jogging-jogging pa. Aras, kanina pong Hindi mahuli si Kibuloy. madaling araw, daan-daan yata itong mga pulis na sabay-sabay nagja-jogging. Halos Naka-full isang battle batalyon gear, yan. nagja-jogging, naka-formation Ang mabagal pa, pa sila. lousy. And minsan nakakakos na rin ng traffic. Ito po yung nangyari sa tapat na naman ng KOJC Central Headquarters, dyan po sa lungsod po ng Anong purpose niyan mga kababayan Davao, pinagja-jogging yung mga pulis na naka-full battle gear. Pag sinabi yung full battle gear, mula ulo hanggang Meron paa pa yung yun sa ginagamit likod, talaga sa mga meron operation. pa yun sa Kompleto likod. sila. Well, Admar, hindi man natin siya mapigilan, no? Because that road is a public road. Pwedeng gagamitin yan kahit sinong gustong gumamit dyan. Pero alam Hindi mapigilan dahil utos ng mga bangag mga kababayan. Sila ang batas ngayon. naman natin kung anong init. Pero kung tutuusin public nga yan. Tapos ang ginagawa ng aabala. Inner purpose ng ginagawa. Kung gusto nilang mag-jogging, doon sila sa sa oval. Kung gusto sila, doon sa kingdom ni Kibuloy, di ba? Ang laki doon. World's biggest
arena. Doon kayo mag-jogging, mag-ask kayo ng permission. Kuha nila. But then legally, we cannot question them Diyan about talaga sa major road talaga yan mga kababayan. O malapit sa airport. Major road po that yan. dahil kahit na ilang batalyon yung padyagingin lang sa karsada, hindi natin sila pwedeng pigilan dahil private road yan. Hindi yan private, public yan. Oh, hindi lang sila ang gumagamit yan. Nagkamali si Bato dyan mga kababayan. Hindi yan private. That is public Hindi road. natin pwedeng pigilan. Pero alata naman masyado talaga kung anong purpose niyan. Pwede i-intimidate. I-intimidate kung sinong dapat mag-intimidate. Sige lang, Almar. Sige lang. May araw din Take and kayo. take lang Oh, tayo, sabi ni take Basti and take mga lang kababayan, tayo. may araw din itong mga ulol na to. May ikuan nothing is forever. Nothing is forever. Opo. Mama Lu, Ma'am Lorraine, Yan, oh. kaninang Ang umaga traffic po, na mga masyado. 4 a.m., another threat of provocation and harassment, pinajogging ni Marbil at ni General Torre Yung si Diwata na naman. ang Oh, mga si Marbil. isang batalyon, halos ito ng mga pulis na naka-full battle gear sa harap mismo ng Davao Special Action Cathedral. Force. Ginawa niyang mga payaso. Saan ka nakakita na Kawawa, no? Etong mga pulis, mga kababayan, no? Kawawa. Ginawang uto-uto ng bangag na mga taong ito. katedral ito ng pinakasentrong Katedral ng Kingdom of Jesus Christ. punong pananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ, pinaarmasan ang mga pulis, full battle gear na parang lulusob sa kampo ng mga terorista at nag-jogging na full battle gear habang nagkakaroon ng prayer and worship session ang mga mananampalataya. Papayag kayo, PNP, o gaganyanin kayo? Sinong may matinong utak, mga kababayan, ang maja-justify ang ganitong klaseng gawain? Para ma-intimidate? O, papayag kayo, PNP? Nagamit na kayo ng mga kabangagan nito. Kanina lang ito, Ma'am Malu, and this is just among the series, Ma'am Lorraine, mga kababayan, of provocative actions na ginagawa ng pulis at sa gitna ng highway nila ito ginawa 4 a.m. in the morning towards Sa Davao City pa na, safest city in the Philippines. Isa lang ang kanilang purpose, mga kababayan, hulihin si Kibuloy. Hindi mahuli-huli. Inutil pala kayo Hindi nyo mahuli ang isa lang tao. 5 a.m. habang nagkakaroon ng worship and prayer session. Ma'am. Alam mo ka, Eric, siguro ang appeal na lang natin dun sa mga... Patikim pa lang po yan, mga kababayan, sa Davao City, ha? Paano na lang kung magma-martial law na talaga? Wala na. Lahat ng kumontra, giba. pulis, yung mga yan, alam nyo what is a legal order? Alam nyo what is a lawful order? Sa tingin ko, kayo na rin mismo, kayo ba susunod sa ganyang ginagawa sa inyo? Wala silang choice, mga kababayan, Yan ang mahirap, dahil ang nag-utos sa kanila ay kanilang superior. Kaya nga ang parati kong sinabi, kung mali ang utos, stand down. Correct. Huwag nyo sundin. Hindi man ganun kadali. Hindi rin ganun kadali, Pero dapat talaga, ha, etong mga legal minds natin, etong may alam sa batas, sila ang dapat mag-question dyan. Kung ano ang legality sa mga pinagagawang harassment na ito ng bangag na opisyalis ng gobyerno, mga kababayan. Kasi kung kakasuhan kayo, ang estado ay dapat nasa inyo kasi binigyan kayo ng lisensya to bear arms pero hindi para mang-api ng iba. So ito, you really have to stand down. May isa pa ako Nananakot, mga kababayan, parang nagte-terrorize nakitang na. ganyan, nakita ng mga kabataan, naglalakad sila, may dalang, Tama. wala ho tayong Patikim martial pa law lang dyan. yan. Unless, talagang sinusubukan ng Pangulo. Testing siguro yan sa Davao City dahil nandyan ang pinakamatapang na nila kalaban. Kung kaya nila sa Davao City, kaya nila kahit saan. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Kayo na po ang humusga dyan. Basta patuloy lang po tayo magsasalita para hindi rin mangyari sa mga syudad natin yung mga ganitong pang-intimidate ng mga kapulisan. At siyempre, itong mga bangag na administrasyon. Alright, thank you for watching mga guys. Like naman dyan.